Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga mensahe ni Universe for you. Today, we have adjacent possibilities. Ayan. So, there is a need for some of you Aries to just not focus on kung ano lang ang nandiyan sa inyong harapan. Okay? Kasi baka meron din other possibilities and other opportunities na nasa paligid ninyo na hindi ninyo napapansin because maybe you are just so focused sa kung ano lang yung nandiyan sa harap ninyo. Kung ano lang yung nakikita ninyo. No? So, dapat buksan mo din yung isip mo, buksan mo yung sarili mo, yung tenga mo, yung mga mata mo for other things no, na nasa paligid mo. Kasi baka meron din mga offers or meron din mga oportunidad na kumakatok sa'yo. Pero hindi mo nga pinapansin. Okay? Kasi sayang. Sayang. Para meron kang pagpilian, para meron kang other option pa. Kasi you never know. Baka yung nasa tabi mo, diba? Yun ang mas mabuti para sa'yo or yun ang mas magiging beneficial para sa'yo. Kaya, wag mong isasara yung pinto, no? Yung pinto ninyo para sa iba pang posibilidad. No? So, pakinggan, baka merong man nagsasabi sa'yo, merong man nagbibigay sa'yo ng tip. So, pakinggan mo yun, no? Pakinggan mo din. Kasi, tignan mo din. Kasi you never know. Baka ito pala yung mas maganda, no? Para sa'yo. We have attachment. Yung attachment na to, this could be attachment to something na hindi na nakakabuti para sa iyo. This could be a situation na kinabibilangan ninyo na hindi na healthy para sa iyo. Hindi na nakakatulong sa iyo, no? Hindi na nakakabuti sa buhay mo ito. So kasi madilim, no? So this is negative energy na kinabibilangan ninyo. So depende yan sa inyong sitwasyon. Pwedeng ano yan eh. Pwedeng toxic situation, toxic person, or pwedeng negative people, 'di ba? Ang nasa paligid mo, nag-iimpluwensya sa iyo, something like that. Pero siguro ano ka eh, yung parang nakikisama ka, no? For the longest time siguro, talagang you tried to makisama sa kanila. You tried to please them. Yung parang sumabay ka lang sa gusto nila, yung ganun. Pero ngayon, no, parang nagigising ka na sa katotohanan na parang teka lang, 'di ba? Parang hindi na maganda 'to para sa akin, parang hindi na 'to mabuti sa sitwasyon ko. Kasi kung dati, hindi ikaw yung nakasama ka sa kanila pero hindi yun ang gusto mo. No? Hindi yun yung parang napilitan ka lang or nakisama ka lang for the sake of ma-please mo sila. Yung ganon. Kaya nga, inalis mo yung maskara mo. You know? Kasi dati nakamaskara ka. You were pretending, no? You were pretending to be okay. You were pretending to be gusto mo din ang ginagawa mo, 'di ba? Gusto mo din na sumama ka sa kanila, nakikisama ka sa kanila, yung gano'n. Pero actually hindi. Hindi 'yun ang totoo mong nararamdaman, ano? Kaya ngayon tinanggal mo na yung maskara mo, nagliliwanag na yung aura mo, kasi nagigising ka na sa katotohanan. It's about time na for you to be yourself. It's about time na for you to be true to yourself. Kaya tinanggal mo na yan. And you are going to, to detach yourself from this negativity. At magsisimula ka ng maging totoo sa sarili mo. Magsisimula ka ng uh, i-reshape yung buhay mo according to your will. At babaguhin mo na ngayon ang sarili mo. This is number 5. Number 5 resonates with change. So definitely, parang maglalakas ng loob ka na umalis na sa ganitong energy at magpapakatotoo ka na sa sarili mo. Kung ano yung gusto mo ngayon, kung ano yung, yung
gusto mong gawin sa buhay mo, anong gusto mong mangyari sa buhay mo, yun na ang gagawin mo. Good for you. We have rest and rejuvenation. Ayan. So, this is a very beautiful advice para sa iyo ng Spirit Aries. It's time for you to rejuvenate. It's time for you to rest. Magpahinga ka. Kasi baka hindi ka lang mentally exhausted, kundi pati physically, emotionally, pagod ka. No? Pagod ka. Kaya, magpahinga ka muna. Step back muna kayo ng kahit saglit lang, no? Sa mga worldly things na pinagkakabalahan mo and other things na inaasikaso mo or binibigyan mo ng panahon, oras, atensyon, and focus on yourself. Focus on replenishing, rejuvenating yourself. Okay? So, tignan natin kung ano pa mga mensahe para sa iyo. And by the way, maraming salamat muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat for those who are not skipping the ads. Maraming salamat sa suporta po ninyo. At please click that join button sa baba ng video po. No? Kung gusto ninyong mag-join sa membership sa channel, yun lang po ang kiklik ninyo. And available na din po itong readings natin, no, sa podcast. Ma-access ninyo yan sa YouTube Music app, and pakicheck po, no, sa ninyo, sa YouTube app ninyo kung meron din, kung makikita ninyo sa podcast. Thank you. So we have regained focus. Sabi dito, trivial life matters are distracting you from your goals. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. Ayan. So magtutulungan si Archangel Michael and si Archangel Metatron to keep you grounded. Okay? Kasi baka, alam mo yun, fragmented ang isip ninyo, hindi kayo makapag-concentrate sa mga gusto ninyong mangyari sa buhay mo, gawin sa buhay mo, you know, but you are going to help out, no, by Archangel Michael and Archangel Metatron para mag-ground din yung sarili ninyo, para maibalik ninyo yung sarili ninyo sa sentro. Okay? Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Alright? Reach out to the divine with your heart's concerns and watch miracles unfold. So, wag din po kayong makakalimot magdasal. Kasi baka sa sobrang kabisihan ninyo, sa sobrang busy ninyo, sa sobrang hindi kayo makapag-focus, no, sa mga ginagawa ninyo, hindi kayo makapag-focus sa tawag dito, sa pakikipag-usap or pag-build ng inyong relationship with the divine, 'di ba? Kaya hindi kayo nakakapagdasal. So ngayon, itong panawagan sa iyo, 'di ba? Huwag kayong makakalimot magdasal kasi prayer can move mountains. 'Di ba? Prayer is powerful. Kaya as much as possible, kahit pagising lang natin, 'di ba? And throughout the day, kung meron kayong time na kahit konting oras, no, you don't need an hour, you don't need half an hour to pray, 'di ba? Kahit ilang minuto lang, no, just to pray kung ano man ang gusto ninyong ipagdasal. Huwag kayong makakalimot nun kasi that's very powerful at malaking tulong, 'di ba, ang pagdadasal sa atin. Take control of your thoughts. Okay? Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. Okay? Kayo ang makakakontrol ng ninyo ng isip ninyo. Hindi ang kung sino man. 'Di ba? Kaya be aware of what you are putting in your thoughts. Maging aware kayo sa kung ano yung iniisip ninyo. Kasi kung ano yung iniisip ninyo, yun ang magta-translate into actions. At ang magiging resulta or outcome nito is kung ano makikita ninyo sa inyong 3D reality, yun, no? Yung laman ng isip ninyo. Kaya be aware, no, of your thoughts, na maging positibo lang ang iisipin ninyo para positibo din ang mangyayari sa realidad ninyo. Okay? So, thank you for watching. Love and light. Namaste.